Grabe itong sinabi ni Vice President Sara Duterte guys kay Joel Chua, no? Kasi ito naman kasi si Joel Chua, sabi niya kasi nung sa speech niya, yung na-interview siya, sabi niya, God save the Philippines from the Dutertes. Ha? Ano sabi mo, Joel Chua? Kaya si Vice President Sara Duterte, may banat, matinding banat dyan kay Joel Chua na yan. Ha? Pakinggan natin yung banat ni Vice President Sara Duterte kay yan sa magaling na Joel Chua na yan. Pakinggan natin. Play video. God save the Philippines from the Dutertes. Well, siguro tama siya, no? Kung siya'y may impeach talaga, eventually, siya ay mapatunayan na guilty, talagang nasa taong bayan ng tagumpay. God save the Philippines from the Dutertes. God. Bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay ng apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Diba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan, apple yan, bigay mo yan sa kanya, saksak mo yan doon sa bibig niya. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Ingbitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ingbitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng Ingbitin. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Para bang hindi ako nagugutom, para hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaoath niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito, resource person ninyo ako. So, bakit ako manunumpa? Tapos, sige na, wag na yan, si Inday Sara, hindi sumasagot, hindi niya masagot, bla bla bla, bla bla bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na. Sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, hindi lang buwaya, sir. Tambalos-los yun nga buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin eh. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya at sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya, pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya, idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang ina.